So yun, amen. Welcome to JA1 First. So let's declare Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, because our Christ Jesus, He is the anointed one. So our JA1 culture po, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I'm part of something big, I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. So, kamusta po ang lahat? Ang declaration ng buhay ko ay pabanal ng pabanal, paputi ng paputi, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, at pasaya ng pasaya. Amen! Papugi na po ng papugi. So, our title for today, ito po yung pag-uusapan natin. Can God trust you with more? Tayo ba ay mapagkakatiwalaan ni Lord ng higit pa? Marami sa atin ang gusto ng more from God. More favor, more opportunities, more provision, more blessing. Ang dami nating hinihingi lagi kay Lord ng more of you. At walang masama po doon. Dahil ang Diyos natin ay mabuting Ama na nagbibigay sa kanyang mga anak. Pero ang mahalagang tanong ay, hindi lamang, can God bless me with more? Ang tanong dapat natin sa sarili natin ay, can God trust me with more? Tayo ba ay mapagkakatiwalaan ng ating Panginoon? Because God can really bless you more. Because He is not limited God. He is limitless. At kayang-kaya tayong pagpalain ni Lord higit pa sa inaakala natin right away ngayon mismo. Pero kaya mo bang i-handle yung malaking pagpapala na ibibigay ni Lord sa'yo? Amen. Kaya ngayon, hindi lang po natin pag-uusapan yung blessing na gusto nating matanggap from God. Kasi lagi tayong may gustong matanggap kay God. Blessings, favors, pero hindi lang yun yung pag-uusapan natin ngayong araw po na ito. Kundi yung puso na kailangan po niyong ihanda sa buhay ng bawat isa para maging ready po tayo sa blessing na ibababa po ni Lord sa atin. And may papakita po ako sa inyo. This is cellphone. Gaano po kahalaga sa atin yung cellphone? Sobrang halaga po nito para sa atin. We use it to communicate to our loved ones, sa mga kaibigan natin, sa mga malalayo, sa mga layong pamilya natin, lalo na nandito po tayo sa abroad. Tapos itong phone, ginagamit din po natin siya libangan. Minsan nanonood tayo sa YouTube, sa TikTok, ginagamit po libangan. At halos lahat po dito sa atin may cellphone. At hindi po lilipas yung isang araw na hindi natin nagagamit yung cellphone. Tama po ba? Yes. So, ito po ay, lahat naman po ay nakakakilala kay Ivana Alawi. So, Hindi ko pala alam. sa hindi po nakakaalam, Pastor, sa hindi po nakakaalam, umingay po sa social media yung pag-giveaway ni Ivana Alawi ng iPhone, 100 pieces na iPhone. At si Ivana Alawi po ay nag-post sa Facebook at including po dun sa pinost niya ay bumili siya ng 100 iPhone sa physical store at pinakita niya din doon na ito ay binayaran niya through her card. At yung 100 iPhone po na yan ay nagkakahalaga ng 4,280,750 pesos ang nagastos niya for this 100 iPhone. Pero may catch po dun sa pag-giveaway ni Ivana. All you need to do is to follow yung link sa comment section. And that link is casino. At dun daw po siya mamimili ng mananalo. And that video post, generated over million reactions and million comments on Facebook. Million ang usapan po natin dito. Gano'ng kadami yung million na yun? Sobrang dami po nun. Na tipo kapag nag-comment ka, kalaban mo, buong Pilipinas, sa dami ng million po. Ang daming nag-comment at ang daming nag-react, ang daming nag-share. Hoping na sila po yung mananalo at sila yung mapili.
madaming sumubok at madaming nagbakasakali. Kahit tipong yung mga friends ko sa Facebook na parang ilang dekada ko nang hindi nakikita kasi sobrang tahimik nila, wala silang post, tapos makikita ko lang sila dun sa comment section ni Ivana. Hindi po ako nag-comment na curious lang ako kasi sobrang dami, million po, nakita ko lang. And yun po, mapabata, mapa-adult, sila ay may comment. And di ba, nakakaigan nyo po na sumali. Nakakaigan nyo na sumali kasi mukha pong harmless. All you need to do is to follow yung link. And dun sa 100 iPhone 17 Pro, it gained 8.6 million likes, 7.2 million comments, 3.8 million shares, at ganun po kadami yung nare-reach nun. Pero paano naman po kung mag-giveaway tayo ng 100 Bibles? Sa tingin nyo, aabutin kaya siya ng million shares? Ng million reach? Million of likes, comments, and shares for material things that will not last forever. But how much more should we value the Bible that can impact eternity? Amen. Masyado nating pinapahalagahan yung mga bagay na pang-eternal, pero the Bible itself, that is for eternity. Malaki yung impact niyan para sa'yo, hindi lang sa buhay mo ngayon, hanggang sa buhay mo eternity pagdating sa langit. So dapat tayo, let us encourage ourselves na tayo ay nagbabasa ng Biblia because God can talk through Bible. At kung ang isang bagay na temporary lang ay kayang mag-attract ng millions of attentions, how much more should we value the Word of God that speaks about the eternal life? At we're not gonna dig deeper po. All I want to point out is, ano ang laman ng puso natin kapag tayo ay nagbibigay? Number 1 po natin, God looks at the heart. Sabi po sa Proverbs chapter 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. At gano'n po sa example ko sa inyo kanina, dun kay Ivana Alawi. Marami din po akong nakita na binas siya. Marami pong nagsabi na siya ay nagpo-promote ng casino, and that is not good. At marami din po nagsasabi na siya ay generous kasi mapagbigay si Ivana. Iba't ibang opinion yung mga nakita ko, iba't ibang opinion yung mga nabasa ko. Pero hindi po natin alam yung real motive ni Ivana. Kasi hindi naman po natin siya kilala. Kaya let's not judge her. Hindi natin pag-uusapan dito yung puso ni Ivana Alawi. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay ang puso mo at ang puso ko. We will talk about our heart. All I want to point out is about giving. Nakamusta ba yung puso natin kapag tayo ay nagbibigay? Ano ang laman ng puso natin kapag tayo ay nagbibigay? Kasi sa bawat pagbibigay, may motibo po yan eh. Walang nagbibigay na walang motibo na bibigyan kita kasi tricks ko lang, kasi wala lang. Sa lahat po nagbibigay, lahat po yun ay may motibo. Pwedeng gusto natin na sumaya yung tao. Pwedeng nagbibigay tayo kasi mahal natin yung tao. Pwedeng nagbibigay din tayo kasi gusto ko itong tulungan. Pwedeng nagbibigay tayo kasi someone's birthday or special occasion. At yun yung madalas po natin ginagawa. At madalas na nagbibigay tayo kapag may special occasion, lalo na kapag mga birthday. Or pwedeng nagbibigay din tayo kasi we want to return a favor. Gusto natin may matanggap tayo pabalik. At karamihan din po sa mga tao, gusto yung ganun. Nagbibigay kasi gusto may matanggap silang pabalik. And kailangan po malinaw sa atin muna ang motive ng puso natin kapag tayo ay nagbibigay. Kasi si Lord ay tumitingin po sa puso natin. Kung alam ni Lord na kaya ka lang magbibigay ay dahil sa pakitang tao, dahil may maipagmalaki, and that is not good po. Pwede ding minsan kaya tayo nagbibigay kasi napipilitan lang tayo. Or kaya minsan magbibigay tayo kasi nakakahiya po tumanggi dun sa bibigyan po natin. Iba't ibang motive, different kind of motives po ng pagbibigay. Pero ang pag-usapan po natin ngayon ay we need to have the right motive of our heart in giving. Because you know what? Kapag tama ang puso natin sa pagbibigay, inilalagay natin yung sarili natin sa posisyon na gamitin ni Lord ang buhay natin bilang channel ng kanyang pagpapala. Amen. Because
Si Lord, alam ni Lord yung motive ng puso natin. Kahit gaano pa natin itago yan, at kahit minsan malungkot tayo sa loob natin, tapos papakita natin sa mga tao, sa paligid, sa kaibigan natin, masaya tayo. Alam ni Lord yung laman ng puso natin. At yun yung tinutukoy ko na alam ni Lord yung motive ng puso natin. Why will He prosper someone kung mali yung motive ng puso natin? He knows what is inside your heart before God blesses what is in our heart. Bago ni Lord i-bless yung mga meron tayo, yung mga materials na meron tayo, He examines what is in our heart. Sinecheck niya muna yung puso natin. Because God does not look what we give. Kung ano yung kaya natin ibigay, hindi dun si Lord tumitingin sa kung ano yung kaya natin ibigay, sa kung gaano kalaki yung kaya natin ibigay, because He looks at why we give, kung bakit tayo nagbibigay. And that points out to our heart again, na dapat tama yung motive ng puso natin. Because the condition of our heart matters before God. Mahalaga kay Lord yung motibo ng puso natin. And people are attracted to blessing. Halos karamihan naman po sa atin, gustong-gusto natin lagi ng blessing. Gustong-gusto natin lagi more favors from God. Gustong-gusto natin lagi ng miracles. Pero minsan, masyado na po tayo nakafocus sa kung ano yung kayang ibigay ni Lord sa atin. Kesa sa kung sino ba si Lord. Amen. And be a person who doesn't just want the blessing, but also wants the blesser. Amen. Don't just seek the blessing. Isik din po natin si Lord na siyang nagbibigay, nagsusupply at siya yung source ng lahat. Amen. Amen. Pero huwag din po nating mami-misunderstood po yung tungkol sa giving na kaya ako magbibigay para pagpalain ako ni Lord. Hindi tayo magbibigay para pilitin natin na pagpalain tayo ni Lord. Kasi una pa lang, tayo pinagpala na ni Lord. Amen. At sabi sa Proverbs ulitin ko, Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ate, paano naman po kung yung paano naman po kung tama yung motive ng puso ko? Paano naman kung okay yung motive ng puso ko? Na lahat, ginawa ko na lahat yung galing sa puso ko, okay siya. Paano naman po kapag gano'n? And yun po, ito po pala ay hindi lang about sa pagbibigay. Lahat ng ginagawa po natin, yun po ay galing sa puso natin. And for example, di ba kapag po tayo umiiyak, bago tayo umiyak, ano yung unang naapektuhan po sa atin? Puso. Di ba puso? Kaya bago po natin gawin yung isang aksyon, ito po ay nagmumula sa puso. Na dumadaloy na lang po para sa atin para maging action po siya. Ang isang bagay ay maaaring tama sa panlabas, pero mali ang pinanggagalingan sa loob. For example po, may 3 tao. Pangalanan na lang po natin silang Garrett, Penny, tsaka si Pastor. Yan, Pastor Christian. Damay pa eh. So silang 3 po ay boardmates sila. Yan. For example, boardmates silang 3. Ngayon, si Pastor po kasi, magbe-birthday na daw si Pastor. Malapit na po mag-birthday si Pastor. Next week. So dahil nasa isang tirahan po sila, dahil boardmates po sila, nagkikita-kita po sila dun sa loob ng tirahan, nag-uusap-usap. Pero hindi po sila ganun ka-close. So hindi po ganun ka-close si Garrett, si Penny, tsaka si Pastor Christian Aldana. So, ito pong si Pastor Christian Aldana ay malapit na pong mag-birthday. Pero ito pong si Garrett Velasquez, gusto niyang mapasaya si Pastor. At dahil gusto niyang mapasaya si Pastor at dahil mahal niya si Pastor, hindi lang naman dahil boardmates po sila, kasi mahal niya po si Pastor, so gusto niyang magbigay ng something kay Pastor. Pero bago magbigay si Garrett kay Pastor, inisip niya muna, ano kaya yung favorite ni Pastor? Ano kaya yung favorite color niya? Ano kaya yung mga hobbies ni Pastor? And sa madaling salita po, si Garrett ay bumili po ng regalo para kay Pastor na intentionally po niyang ginawa kasi inisip niya kung ano yung gusto ni Pastor eh. Tapos si Penny naman, yung isa pa nilang ka-boardmates,
nagdadalawang isip siya kung magbibigay siya or hindi. Kasi iniisip niya na, pwede naman huwag na akong magbigay. Tapos naisip din niya, paano kapag nag-birthday ako, baka wala din akong matanggap. So ang ending, si Penny po ay bumili din ng regalo para kay Pastor. Kumbaga pumunta siya sa shop, tapos kahit ano na lang yung mapilian niya sa shop, may maibigay lang po kay Pastor. So sa madaling salita, si Garrett po at saka si Penny ay nagbigay po kay Pastor. Same silang nagbigay, pero magkaiba ng motive ng puso. Sa mata po ni Pastor, same lang silang generous. Sa mata ni Pastor, mapagbigay kong dalawang kamahal nila ako. Kasi pareho po silang nagbigay eh. Pero sa mata ni Lord, nakikita niya ang puso kung bakit sila nagbigay. At kung ano yung intention nila kung bakit sila nagbigay. Kaya ang isang bagay ay maaaring tama sa panlabas, pero mali ng pinagagalingan sa loob, which is our heart, yung puso again. Kaya dapat may right motive po tayo sa pagbibigay. Kasi kung ano yung ginagawa po natin sa katabi natin or sa ibang tao, yun din ay ginagawa natin kay Lord. Sabi nga po sa Matthew chapter 25 verse 4, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these 3 brothers and sisters of mine, you did it for me." Eh ate, paano naman po kung hindi po maganda yung ugali nitong katabi ko? Bibigyan ko pa rin ba to? Paano kung hindi ko gusto yung ugali niya? Magiging mabait pa ba ako dito? Na, bakit ko ito bibigyan? O, bakit ako magiging mabait dito? Eh, hindi naman siya mabuti sa akin. Pero sabi nga ni Lord dito kung ano yung ginawa natin sa ibang tao, ginagawa din natin kay Lord. And imagine, kung ano yung binigay mo dyan sa kapwa mo, or kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun ay direkta na ginagawa din natin kay Lord. Kaya, let us be mindful sa mga ginagawa natin sa kapwa natin. Because what you do to them, you are also doing it kay God. Pero, kung tayo naman ay uma-action at nagbibigay, give and act with the right motive of our hearts, the reward is in heaven. Because the God who sees your heart will be the one who will reward and bless you. God sees every act of love and every act of obedience, and lahat ng ginagawa mo para kay Lord, nothing done in Him is wasted. Walang sayang kapag lahat yung ginagawa mo para kay Lord. Pero may mga tao din minsan na nagtatanong, and questionable, and na-question ko na din yung sarili ko before, na paano naman kapag tama yung motive ng puso ko, okay naman yung puso ko, naging mabait naman ako sa kapwa ko, nagbigay naman ako, like, okay yung motive ng puso ko, okay yung pakikitungo ko sa kapwa ko, okay ako sa kapwa ko, hindi ko siya pinagsasalitaan ng masama, like, namumuhay ako ng okay, yung parang ganon. Tinanong ko din yung sarili ko before na, paano naman kapag ganon? Pero hindi ko agad nakikita yung nangyayari. Wala akong nakikitang result. Kumbaga, okay ako sa kapwa ko, naging mabuti ako sa kapwa ko, pero wala akong nakikitang result. Diba sometimes ganun tayo, naku-question natin na, ito okay naman ako dito kahit ito, pinagdamutan ako, kahit pinagsalitaan ako ng masama, pinatawad ko pa din siya, like, okay naman ako. Pero wala akong nakikitang result from God. Wala akong nakikita. Do not worry, kasi hindi ka makakalimutan ni Lord. Because God is faithful. He rewards, He provides, and He honors obedience. Hindi lang sa paraan na inaasahan natin na i-receive yung reward. Because si Lord, nag-a-act siya sa paraan na mukhang hindi natin nakikita, mukhang imposible, pero kapag si Lord nag-reward, agos-agos na pagpapala ang ma-receive ng bawat isa. And, gentle reminder, ang blessing ni Lord ay hindi lang po sa kung ano yung matatanggap natin galing kay Lord. Mas malalim pa po doon yung pinag-uusapan nating blessings and prosperity. God blesses us to receive blessing. I mean, God blesses us not only, hindi lamang para tayo makatanggap ng blessing, but to become a blessing to other people as well. Kasi alam mo ba, kaya mas magandang maging channel of His blessing? Magandang maging channel of His blessing. Kasi bago ka pa maging channel of His blessing, ikaw muna ang unang pupunuan ni Lord. Ikaw muna ang unang, sisidlan mo muna ang unang pag-aapawin ni Lord. Hanggang sa umawas at mag-overflow yung sisidlan mo na pati mga tao sa paligid mo, dadaluyan na din ang blessing na nagmumula din sa'yo at galing kay Lord.
bago yung lahat ng yun, bago ang lahat, may kailangan munang ihanda si Lord para sa atin. May kailangan ihanda si Lord. Before God gives the blessing, He prepares the heart that will carry the blessing. Kaya ba natin na i-carry yung malaking blessing na ibababa ni Lord sa buhay natin? So, ang second is to, before God prospers us, He prepares us. Tayo po ay inihahanda ni Lord. At bago pa po pagpalain ni Lord, bago niya tayo pagpalain, hinahanda po muna pala ni Lord tayo. Sino dito yung palaging naririnig yung it's better to give than to receive? Parang gas-gas na yung linyang yun kasi lagi natin naririnig, it's better to give than to receive. Tapos ang iba ginagamit pa yung linyang yun na it's better to give than to receive kasi gusto niya may matanggap siya. Eh ikaw, tayo, kamusta ang puso mo? Are you happy while giving? Are you happy while offering, while giving your tithes and offering to God? Hindi po masama ang tumanggap dahil ang Diyos din ay nagbibigay at nagpapala po sa ating lahat. Pero ang tanong, ano ang estado ng puso natin habang tayo ay nagbibigay? Tayo ba ay nagbibigay dahil may hinihintay tayong kapalit? O nagbibigay tayo dahil gusto natin maging source ng pagpapala, maging channel ng pagpapala? Kasi kapag ang puso natin ay tama sa pagbibigay, ito ay kita ni Lord. Parang ano lang yan, win-win situation. Naging masaya na yung binigyan mo, pero hindi mo alam. Si Lord na nakakakita sa'yo, may ginagawa rin behind everything na siyang ikakasaya mo. Hindi natin nakikita, pero si God, He is working behind the scene. Si Lord na nakakakita sa'yo, si Lord din ang siyang magbe-bless sa'yo. Kumbaga, isang tao lang yung nabiglaan mo, but in God's hand, God rewards and multiplies what is done with the right motive of heart. And when God sees that your heart in giving is aligned with His purpose, He can entrust you with more. Because He knows na gagamitin mo ito to become a blessing to others. Parang namamagnet sa'yo yung blessing, yung parang hahabulin ka ng blessing kung saan ka man magpunta. Kahit saan ka magpunta, south, east, north, west, puro blessings and favors nila ang matatanggap mo. Sinong gusto maging magnet dito ng pagpapala? Amen. Pero alam niyo, hindi lang naman basta lahat ng bagay ay na-attract ng magnet. Kailangan may tamang material. So sa magnet, ang na-attract ng magnet, mga real metals. Totoong metals. At yung magnet, hindi niya na-attract yung mga plastic. Hindi tayo tinawag ni Lord para maging magnet lang ng pagpapala. Tinawag niya tayo para maging channel din ng kanyang pagpapala. Kasi alam niyo ba, yung magnet, kumukuha lang yan eh. Pero ang channel of His blessing, pinapadala ng isang bagay para makarating sa iba. Kasi inuulit ko, kapag ikaw ay channel of His blessing, ikaw muna ang unang pupunuan, ikaw muna ang unang pag-aapawi, at ikaw muna ang mauunang tumanggap bago pa ito dumaloy sa iba. Kaya, sino dito ang gustong maging channel of His blessings? Amen. Hindi lang dapat natin gusto yung blessing. Dapat mayroon din tayong puso na handang magpagamit kay Lord sa mga blessing na tatanggap natin. Kasi si Lord, God is not looking only for people who only wants His blessing. He is looking for people whose heart are prepared to carry His blessing and use it for your glory, for His glory, and let our life be a channel of His blessing. And may mga taong nagtanong din sa akin, I will not name drop. May mga taong nagtanong, baka hindi naman kilala. May mga taong nagtanong din sa akin, iba't ibang tao din na ate, bakit ka nagbibigay? Kasi may nakwento din ko ako sa ibang tao na ito, nagbigay ako ng ganito. Pero hindi ko siya kinakalat sa kahit na kanino na nagbigay ako. Na, ate, bakit bigay ka ng bigay? Tanong niya sa akin, ay naka-close mo ba yan? Mahal mo ba yan? Kamag-anak mo ba yan? Kaibigan mo ba yan? Sabi ko, hindi po. Sabi niya, bakit bigay ka ng bigay? Eh, ikaw wala ka din naman. Bakit daw ako bigay ng bigay? Yung pagbibigay kasi, it's not just about giving things. Pwedeng giving effort. Pwedeng giving time.
And ang mindset ko, yung pagbibigay, ito po ay isang pagtatanim. Hindi ko man siya nakikita in my physical eyes, but I know yung effect niya. May effect siya sa physical world and meron din siyang effect sa heaven. Na alam ko na kapag ako ay nagbigay with the right motive of heart, ako din yung aani. Hindi ko man siya nakikita physically in my eyes, pero yung ani ko, alam ko, abot hanggang langit yun. Na pati dito sa earth at sa langit, multiple na biyaya ang matatanggap ko. At mas maganda mag-ipon ng kayamanan sa langit. Kasi sa langit, wala po dong peste. Wala dong naninira. Wala dong magnanakaw. Kaya, secure yung kayamanan po natin sa langit. Kaya kapag tayo ay nagbibigay with right motive of heart, hindi nawawala yung mga ginawa natin. Ito ay may eternal impact. Hindi lang sa pagbibigay, kundi nakikita din ni Lord yung pagsunod natin sa Kanya. Bawat sacrifice mo na ginagawa mo para kay Lord, bawat pag-obey mo na ginagawa mo kay Lord, kasi in reality, mahirap kong mag-obey kay Lord talaga. Maraming mga instructions si Lord na ang hirap mag-obey. Pagpapatawad sa kapwa, mahirap na din yun for me. Sobrang hirap na din nun. At nakikita ni Lord, bawat pag-obey mo kay Lord, at bawat act of love mo, nakikita yun ni Lord. Kaya tayo ay mag-ipon po ng kayamanan sa langit. Kasi yung kayamanan sa langit, yun ay hindi nasisira, hindi nabubulok, at hindi inaanay. Sabi po dito sa Matthew chapter 6, verse 19 to 20, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Kaya kung gusto po natin mag-ipon ng kayamanan, make sure na hindi lang tayo dito sa lupa nag-iipon ng kayamanan. Make sure sinasama mo yung langit kasi doon ka forever, doon yung eternity mo. Make sure nakasama yung langit kapag nag-iipon ka ng kayamanan. At dapat meron kang ipon din sa langit. Kasi mas mataas ang value ng kayamanan sa langit kaysa dito sa lupa. Langit, lupa. Mas mataas yung value sa langit. Mas mataas doon. Kaya kailangan tayo ay may mga iniipon din mga kayamanan sa langit. Minsan kasi masyado na tayong busy dito sa earth, dito sa buhay natin sa mundo, dami natin pinagkakaabalahan. Trabaho, studies, at kung ano-ano pa. Na minsan nakakalimutan natin, lahat dito pinaghahandaan natin. Pero na minsan nakakalimutan natin maghanda sa eternal life. Yun yung mas mahalaga kaysa dito sa temporary life that we have. Pero hindi ko sinasabi na kalimutan natin yung temporary life. Mahalaga dito. Pero mas mahalaga yung eternal life. And lagi nating tandaan na this is only our temporary home and our citizenship is in heaven po. Puro tayo sometimes, Lord, bless me. Lord, more favors from you. God is not only interested in increasing our blessing. Gusto ni Lord na increase yung blessing natin, pero hindi lang basta i-increase yung blessing, hindi lang tayo basta magkaroon ng prosperity in life. Kasi He is also interested sa pag-increase ng capacity natin to handle the big blessing na ibababa ni Lord para sa atin. Before He prospers us, we should have the right posture of our heart. God doesn't just want to prosper us. He first wants to prepare our hearts. Because if our hearts are not ready, kapag hindi handa yung puso mo, the very blessing that you prayed for can become the very thing that can destroy you. Hindi po masama yung blessing. Ang point po dito ay hindi pa handa yung puso. At kapag hindi pa handa yung puso, maaari yung blessing na matatanggap natin ay magamit natin po sa maling paraan. Na siyang minsan nakakapagpalayo sa atin kay Lord. Kaya bago po tayo i-prosper ni Lord, madalas ay inuuna niyang hubugin ang ating puso at ang ating character. Parang lalagyan lang din po yan. Like for example, ito po. Imagine this is you. Cup. Hindi pa hubog, pero nakakatayo siya. Malambot, pero nakakatayo. Tapos, atat ka ng blessing. Lord, give me more blessings. Atat ka ng favor. Lord, give me more. Atat ka sa big blessing and sa prosperity. Pero kapag hindi pa okay yung motive ng puso mo, kapag hindi pa okay
puso natin. Kasi kapag hindi pa mold yung blessing, kapag hindi pa mold ikaw mismo, the very blessing that He pour out to you can be the one that will destroy you. Unlike dito na kapag hubog ka na, kapag okay ka na, nakakatayo din siya. Kapag okay na yung heart mo, na mold na ni Lord yung character mo, and you are, unlike dito, na kapag binuhusan na ni Lord ng blessing, kapag binabaan na ni Lord ng more prosperity in life, hindi ka na matutumba. Because you already know how to handle yung mga ibababa ni Lord sa buhay mo. The blessing na mga ibababa ni Lord sa buhay mo. At anong pinagkaiba dito sa dalawang to? Pareho sila ng laki. Pareho din silang tumayo. Pero magkaiba sila ng material sa panloob. Because yung isa, hindi pa mold. Tapos yung isa, mold na. Kaya kailangan magpahanda muna tayo ng puso kay Lord and our character para mas ma-shape po tayo. At para kapag binabala ni Lord yung blessing sa buhay natin, hindi na po yun natin ikakasira. Kaya kung gusto natin ng more blessing kay God, kailangan ay magpaayos muna tayo kay Lord. Kasi kung hindi pa matibay at hindi pa hubog ang lalagyan, kahit gaano karaming blessing agad ang ibaba ni Lord sa'yo, masasayang at matatapon lang din po yun. Kasi hindi pa po tama yung lagayan. And God wants to prosper each of you in here. Kaya sometimes, before the very big blessing that we want, God wants to ready our heart first. At inuulit ko, hindi po problema yung blessing, hindi po masama yung blessing. And si Lord, madali lang magbaba ng pagpapala si Lord eh. Kasi si Lord hindi po siya madamot. Madali lang magbaba kay Lord ng pagpapala. Pero ang tanong, handa ba yung puso natin na dalhin yung blessing na hinihingi po natin? Amen. 3. True prosperity. Ako po ay may tanong sa inyo and papipiliin ko dito kung ano yung isa sa pinakagusto nyo. So, meron tayo ditong dream house, car, success in education, success in career, opportunities to travel, and financial abundance, happy family, good health, wisdom, peace, protection, and safety. So, ano yung napili mo? Pero yung pipiliin mo lang, yung pinakamahalaga lang. Like, isa lang talaga yung pipiliin mo. So, itong nasa kaliwa, that is material or external prosperity. Then, itong kanan, siya ay non-material or internal prosperity. And this kind of prosperity, yung internal prosperity, that kind of prosperity, that cannot be touched by money, but can be experienced through God. And dito tayo sa internal prosperity. Kasi yung pera, limited lang yung nagagawa niyan. Hindi. Pwede namang may magsabing tao na madaming nagagawa pag may pera. Which is tama din naman. Kapag madami kang pera, madami kang magagawa. But financial abundance can't operate in wisdom. Financial abundance can't operate in happy family. Financial abundance can't operate in good health. And it cannot buy the wisdom. Because true prosperity is not just about financial. It is more than that. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino gusto mag-prosper? Lahat tayo gusto dito mag-prosper. And I want to tell you this, that God also wants you to prosper in life. And itong mga nabanggit ko dito kanina, na pinapili ko kayo ng isa kung alin yung pinakagusto nyo, isa lang. Pero alam mo ba, si Lord, kapag pinag-prosper ka ni Lord, hindi lang isa ang mapapasayo dito sa mga napili mo. All of those external and internal prosperity pwedeng mapasayo. Dahil kay God, ang prosperity ay hindi limitado sa isang area lang. Siya ang source ng blessing na kailangan natin. Our financial, emotionally, spiritually, sa lahat ng bahagi ng area ng buhay natin. And that kind of prosperity, that is what we want. And it will just gonna overflow sa buhay ng bawat isa. Na yung mga external prosperity, susunod na lang po yan. Because when heaven moves, walang makakapagpigil nito. Kahit pa sabihin ng away mo na stop, kahit pa sinong pumigil, kapag si Lord ang pumili at kumilos sa buhay mo at nagbaba ng pagpapala, you will prosper in all of your life. At lagi mong tatandaan na kapag si Lord kumilos, hindi lang ikaw yung mapapawaw. Pati tao sa paligid mo, ma-amaze kung paano nangyari yun, and you will testify that God is the source of my prosperity. And
And ngayong month ng August, our theme kasi is giving and prosperity. Ngayong month ng August, ako ay nagdedeklara na agos-agos na pagpapala ang marireceive ng buhay ng bawat isa sa lahat ng makikinig pati online. Prosperity flows, walang tigil, walang tutol in Jesus' name. Just like the stream of river, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na aagos sa buhay ng bawat isa, hindi matutuyo, hindi maiiga in Jesus' name. And it will not stop pouring into your life until your neighborhood also experience the outpouring blessing of God through your life. Yung pagpapala ni Lord, hindi lang para sa iyo yan. Yung pagpapala ni Lord ay para pagpalain din yung mga taong malapit sa atin. Kundi upang tayo ay maging channel ng kanyang pagpapala. And I will repeat again, let our lives be a channel of His blessing. Ngayon, makikita naman natin ang isang taong pinagpala ni Lord. And his name is Abraham. Siya ay pinagpala ni Lord, hindi lang dahil siya ay maraming natanggap kay Lord. Dahil siya ay hinubog muna ni Lord. Hinubog muna ni Lord yung kanyang puso, yung kanyang karakter. At ang buhay ni Abraham ay larawan kung paano kumikilos si Lord sa buhay ng mga taong handang sumunod, handang magbigay, at handang magtiwala. So ngayon, atin pong pag-aralan ang kwento ni Abraham. So, giving to God naman tayo, kasi kanina giving to people tayo. So ngayon, giving to God tayo. And four, prosperity began with surrender. God called Abraham and promised to bless him. God called Abraham. Gaano kasarap sa tayo ngayon na tinawag ka? Tinawag ka ng Lord, tapos alam mo yung parang kung nananahimik ka lang dito sa gilid, wala kang ginagawa, tapos tatawagin ka ni Lord na, anak, halika dito, ikaw ipagyayamanin ko, ikaw ipaprosper ko in all aspects of your life. Gaano kasarap sa tayo ngayon? And God called Abraham. At tayong lahat dito, tayo ay tinawag ni Lord to prosper in life. At yun yung promise ni Lord sa atin sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, kilala natin si Abraham na siya ay wealthy, na siya ay pinag-prosper ni Lord. Pero bago siya mag-prosper in life, siya ay tinawag muna ni Lord to trust and to give His full obedience po kay Lord. So, dito po sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3. The Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Dito po, sa verse na to, pagkakaganda po ng promise dito ni Lord kay Abraham. Ang galing kasi halos kadugtong po siya ng series natin for last month, which is mission. Na dito sa verse na to, may binabang mission si Lord kay Abraham. At sabi dito po tayo mag-focus sa Genesis chapter 12 verse 1. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's household. Doon sa country niya. Kasi syempre, yung country niya, doon siya sanay. Doon yung nakasanayan niya. Doon siya pinanganak, familiar siya doon, nandun yung mga taong mahal niya sa buhay, yung mga kaibigan niya, nandun din sa kanya nagbibigay ng security. Kumbaga, he is comfortable already there. And for example, ako na lang din, nung last time, yung Rockingham Shopping Center kasi, kabisado ko yan. Kapag may kailangan ako, alam ko na agad kung saan direction ako pupunta. Pupunta ba akong Target, Red Dot, alam ko kung saan. Kung sa kanan ba o sa kaliwa. Tapos last time, nagpunta ako sa Carousel Shopping Center. Tapos kailangan ko magpunta ng Target kasi may kailangan akong bilhin doon. Tapos bago pa ako makapunta ng Target, gumamit muna ako ng mapa kasi hindi ko alam kung saan banda. Ang lawak din ko kasi ng Carousel Shopping Center. Tapos sa isip-isip ko at the back of my mind, dapat sa akin na lang pala ako nagpunta kasi kabisado ko kasi mas madali ako. Hindi ako mag-iikot-ikot kasi dun sa Carousel, nag-ikot-ikot pa ako bago pa ako gumamit ng map. Sa isip-isip ko, dapat doon na lang ako sa Rockingham, mas madali dun mas time, mas madali yung time. Tsaka alam ko kung saan ako pupunta,
Alam ko kung nasan yung gamit na kukunin ko at bibilhin ko. But behind in all of that, may ina-expand lang pala si Lord sa kaalaman ko. Na minsan masyado tayo parang feel home vibes lang na dito lang ako sa komportable ako. Hindi ako alis dito kasi mas komportable ako dito eh. Na minsan gusto natin dito kasi mas mabilis dito, komportable ako dito. Na hindi naman forever dun at dun lang ako sa racket ng center mag-shop. Mas maganda na marami din akong alam na other lugar. And yun yung sinasabi sa atin ni Lord na get out from your comfort zone. Iwan mo yung mga nakasanayan mo or kung inalis ka na ni Lord sa comfort zone mo, yes, sometimes mahirap, minsan nakakangatal, minsan parang maliligaw tayo, hindi natin alam kung saan tayo pupunta kasi hindi natin yung comfort zone eh. Pwede maligaw tayo. But that kind of step, kapag nag-step ka, that kind of step will make your capacity, your ability, your skills, and your knowledge mas mag-expand pa. Sometimes God moves us not because where we are is bad, but because He has something greater to develop in us na made-develop lang yan in another field. B. Giving is obedience. So sa Genesis chapter 12 verse 4, so Abraham went as the Lord had told him. So Abraham did not obey because he already saw the destination. Hindi niya alam kung ano yung tatahakin niya. Tayo minsan, yes, alam natin na may magandang plano si Lord para sa future natin. Pero hindi natin alam yung mga pagdadaanan natin sa gitna. For example, ikaw to, tapos ito yung magandang promise ni Lord dito. Sobrang ganda ng promise ni Lord eh. Pero hindi mo alam yung nandito sa middle na to. Hindi mo alam yung mga trials na pagdadaanan mo. Yung mga testings na pagdadaanan mo. Hindi natin yan alam. Bago pa tayo makarating dun sa dulo. Pero si Abraham, kahit hindi niya alam yung mga pagdadaanan niya, Abraham obeyed because he trusted the one who was leading him. At tayo din, we should give our full obedience to God and trust His leading. Si Lord may pinapagawa. May pinapagawa si Lord. Pero minsan, at the back of our mind, minsan tinatanong natin na, Lord, sure ka ba dito? Parang labo naman ang pinapagawa mo sa akin. Parang ang hirap naman ito. Tapos hindi natin alam yung magiging resulta nito. Tapos sometimes, yung mga pinapagawa ni Lord, parang unfair to, pinapagawa mo sa akin. Tulad na lang ng pagpapatawad ng kapwa, hirap na hirap tayo doon. And so much more instructions yung pinapagawa din sa akin ni Lord. Pero always believe that whatever He instructs you to do, that will always lead you to victory. Kasi para sa atin din po yun kapag sumusunod tayo kay Lord. Hindi niya tayo ipapahamak. Hindi si Lord magbibigay ng instruction na ipapahamak ng kanyang mga anak. Kailan ka nagbigay ng instruction sa anak mo na mapapahamak yung anak mo? How much more si Lord sa atin? Hindi siya magbibigay ng instruction para ikapahamak natin. Sometimes, yes, mahirap. Sometimes, ang hirap sumunod kay Lord, pero it is for our own good po. At bago tawagin po ni Lord si Abraham, may hinahanda si Lord kay Abraham. At may bagong hinahanda din po si Lord sa buhay ng bawat isang nandito ngayon at nakikinig online. Hindi sinabi ni Lord ang buong detail kay Abraham. Hindi niya sinabi yun. Ang hinihingi niya lang kay Abraham ay faith at full obedience kay Lord. God may not always show you the whole picture. Madalas naman sometimes hindi ko talaga pinapakita niyo yung full picture kung ano yung mangyayari. But He will always give you a promise to hold on to. Yung pangahawakan mong promise ni Lord. God often didn't tell us the exact detail, but His promise is to prosper us and not to harm us. God have a lot of promise in us. May mga promises si Lord sa'yo, sa atin, na pinanghahawakan natin. And yung kay Abraham, we all know na si Abraham ay pinag-prosper po ni Lord. Pero hindi agad yung sinabi ni Lord na, Uy Abraham, ipagpa-prosper kita, pagyayamanin kita. Hindi agad yung sinabi ni Lord kay Abraham. Ang una niya ginawa, hinanda niya yung character at yung puso ni Abraham to receive the very big blessing and the prosperity ni Abraham. At yung pagbibigay natin ng obedience kay Lord, yung pag-give natin ng full obedience kay Lord, ito ay kakambal din ng prosperity. The moment that we give our full obedience to God, we position ourselves for His blessing and prosperity. Kaya let us always give our full obedience to God.
Kasi hindi ka madidisappoint sa resulta. And He will not disappoint you the moment na ikaw ay nag-obey kay Lord. Hindi ka madidisappoint. He will surprise you pa nga kapag ikaw ay nag-obey kay Lord. You may not see yet the final picture or final result. But your obedience to God will lead you to the place He has prepared for you. Hindi natin kailangan malaman yung full picture or yung full details bago tayo mag-obey kay God. Kailangan, obey na tayo ng obey kay Lord kahit di natin naiintindihan. Kasi His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Hindi mo man naiintindihan pero sunod lang na sunod kay Lord. Obey lang ng obey kay Lord kasi hindi niya tayo ipapahamak sa mga instructions niya sa atin. And to this story, Abraham followed God. And God also blessed him with possessions. Sabi dito sa Genesis chapter 13 verse 2, Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Pinagpala ni Lord sa Abraham. At ganoon din sa atin, as we give our obedience to God, expect that you will see signs, not just see, you will experience signs, wonders, miracles, and even prosperity in your life. Because obedience positions us to experience what God has prepared for us. Kapag hindi ka umakbang, kapag hindi ka nag-obey, kapag hindi ka nag-step up, you will not experience the extraordinary things that God has prepared especially just for you. Pero kapag nagbigay ka ng full obedience to God, you will witness how God is able to prosper you in every aspects of your life. So see, Abraham gave back to God what God gave him. Kung ano yung meron kay Abraham, yun ay binalik ni Abraham kay God. Abraham gave a portion of what God blessed him with. Kasi nire-recognize niya na si Lord ang source ko ng everything. He is the source of my provision. And tayo din. Minsan, hindi natin nare-recognize ang mga bagay sa buhay natin na ay si Lord pala yung source nito. Kasi nakakasanayan na natin, normal na lang sa atin eh. Nakasanayan na natin. Halimbawa, parang yung tubig na iniinom natin. He is the source of that. Pero hindi, minsan nakakalimutan natin magpasalamat kay Lord kasi normal na lang. Yung mga kinakain natin mga pagkain, tirahan natin, hindi na minsan natin nasasama sa prayer na Lord, maraming salamat sa bahay na pinrovide mo. He is the source of that din. Kasi parang nagiging normal na lang sa atin lahat eh. Na Lord, salamat sa hangin kasi dahil dito nakakahinga ako. Maski yung inuupuan natin, He is also the source of that. At dito sa verse na to, dito din nagmula yung tithes and offering. 10. Ibig sabihin 10th of everything, like 10%. And Abraham gave his 10th of everything. Hindi naman lahat binigay ni Abraham eh. Part lang. 10th of his everything. At ano man yung meron kay Abraham, ibinigay niya yun kay God. Tayo. Ano ba yung meron tayo na galing din kay Lord na pwede natin din ibigay kay Lord? Kaya, alam nyo, kapag tayo ay nagbibigay po ng ating tithes and offering kay God, kinikilala po natin na siya ang source ng lahat ng meron tayo. Kasi yung binibigay nating tithes and offering kay Lord, hindi naman yung kailangan ni Lord eh. Kasi yung pera galing din yan kay Lord, yung kayamanan galing din yan kay Lord eh. Sobrang yaman ni Lord, hindi yan kailangan ni Lord. Ang kailangan ni Lord yung puso natin. Yung ating tithes and offering, it is our act of obedience and worship to God. And that obedience will lead us as well to prosperity. Kapag nagbibigay tayo kay Lord, hindi po tayo nawawalan. Kasi ang balik ng Diyos ay hindi lang for material things, kundi joy, peace, wisdom, provision, strength, at marami pang iba. Not just only about money. We can gain prosperity in different aspects of life because God is not just a God who gives financial wealth, but a giver of joy, a giver of peace, a giver of hope, protection, and much more. So, in giving to God, kapag tayo nagbigay kay Lord, kung ano man yung meron tayo, pwede tayo magbigay ng obedience, ng time, ng effort, ng money, in giving to God, you will have the access in other area of prosperity sa buhay mo din. So, Abraham surrendered his Isaac. His only son. Sabi po sa Genesis chapter 22 verse 2,
Then God said, take your son, your only son, whom you love. Alam ni Lord na only son lang yun eh. Whom you love pa. Di alam ni Lord na sobrang mahal na mahal ni Abraham si Isaac. And go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Di ba si Abraham, 75 years old na siya, tapos wala siyang anak. Gustong-gusto magkaanak ni Abraham. And then one day, si Lord, dinala niya si Abraham sa labas. At sinabi niya na, look up the skies, count the stars. Kaya mo bang bilangin yung mga stars? At sinabi ni Lord kay Abraham, so shall your offspring be. Ganun kadami yung magiging lahi din ni Abraham. And hindi nabilang ni Abraham yung mga stars. Kasi ganun po kadami yung promise ni Lord at yung mga descendants ni Abraham. And then ito na nga, pinanganak na po si Isaac. Sobrang mahal na mahal ni Abraham si Isaac kasi kaisa-isahang anak niya din yun, iniingatan niya yun. Kumbaga parang dito sa mundo natin, kapag may isa kang gusto mo magkaanak, tapos nagkaanak ka, parang tipo ayaw mo padakuan niya ng langaw or ng any insect. Kasi mahal na mahal mo yung anak mo eh. Ayaw mo madungisan yan, ayaw mo madapa, ayaw mo masugatan, mahal na mahal mo yan eh. Tapos alam ni Lord na mahal ni Abraham si Isaac. Tapos si Lord sasabihin ni Lord na sacrifice si Isaac at gawing offering dun sa mountain. Gaano kasakit at gaano kahirap yun para kay Abraham. Pero ginawa ni Abraham. Hindi man natin matapatan yung kind of giving or offering ni Abraham. But what do we have now? Ano yung meron ko ngayon? What is available to you that you can give it to God? Is it time? Is it money? Is it effort? Is it obedience? Worship? Anything that you are giving to God, He honors it. Hindi lahat po ay hindi lahat ng hinihingi ni Lord at need natin isurrender ay pera. Minsan, ang hinihingi niya ay ang bagay na pinakamahalaga sa atin. Kasi minsan, itong bagay na po, ito na yung, parang dito na umiikot yung mundo mo eh. Kasi si Lord gusto niya, sa kanya ka. Gusto ni Lord, si Lord yung mas mahalaga kaysa sa lahat ng bagay na meron ka. Kaya sometimes, inaalis ni Lord yung mga bagay sa buhay natin na alam ni Lord na ito yung masyado kong pinapahalagahan. Kasi minsan, kung ano yung bagay na pinapahalagahan natin, yun na minsan yung nagiging God natin. Hindi lang naman yung yung mga rebulto, not just that. Sometimes, pwede rin maging pera. Kasi mas pinapahalagahan mo na yung pera, masyado kang sobrang trabaho na you forgot to thank God. You forgot to pray. Not just about money, sometimes yung loved ones mo. Minsan nagiging idol na din siya. Idol kasi mas pinapahalagahan mo na siya, mas marami ka ng time din sa kanya in compared to God. Kaya hindi lang about yun sa pera. At minsan yung hinihingi ni Lord sa atin, yun yung mga bagay na pinakamahalaga sa atin para malaman ni Lord na, anak, ako pa ba yung mahalaga sa iyo o ito ng pera or itong trabaho or kung ano man sa buhay natin. And one lang to, one of the greatest things that we can give to God is our heart and our time. Isa lang, sa pinaka the best na magbibigay natin kay Lord ay ating time. Because God wants to spend time with you. Gaya ng pag-spend ang time mo sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa kaibigan mo. God wants to spend time with you din. Kasi yung time, hindi na po siya mababalik eh. Yung edad natin, padagdag yan, hindi naman yan sa paurong, hindi na natin mababawi or mauulit yung mga nangyari kahapon. Hindi na natin yun maibabalik. Kaya kapag nagbigay kapag nagbibigay tayo ng time sa isang tao, tayo naman busy tayo sa buhay natin, ang dami natin ginagawa. Kaya kapag tayo nagbigay ng time sa isang tao, sobrang na natin yung pinapahalagahan. Kasi nagbibigay tayo ng time natin eh. At what if you give more time to God? Paano kapag nagbigay tayo ng maraming time din kay Lord? Surely, He will treasure it. At tuwang-tuwa din si Lord. Nagkakaroon pa po ba tayo ng time kay God? Alam mo ba, if you give time to God, sobrang tuwang-tuwa dun si Lord. Parang tumatalo na siya sa saya. Alam mo, pag sa gabi, tutulog ka na, hinihintay ka ni Lord na, magpipili itong anak ko to, bago tayo matulog. He is waiting for you. Hinihintay niya yung oras mo. Hinihintay niya yung presensya mo. We should, mas maging desperate pa tayo, mas maging uhaw pa tayo sa presensya ni Lord. Kaya gusto ni Lord na tayo ay magkaroon din ng time kay Lord. Hindi lang about sa pera yung pagbibigay natin kay Lord. Marami tayong pwedeng ibigay. Obedience, our effort,
our talents, and even our time. And if you give time, and you give time to God, you give time to God because you love Him. Hindi dahil magbibigay tayo ng time kay Lord kasi madami tayong pinagpipray, madami tayong prayer request kay Lord. You give time to God because you love Him. Kasi we also give time to those people that we love, di ba? And God doesn't just want kung ano yung nasa kamay natin, kung ano yung meron tayo, yung mga material things. He wants your heart and your time. Because sometimes we can be so focused on what God can give us that we forget the one who is the giver. We desire His blessings more, but we forgot to desire His presence. So 5, the greatest prosperity is knowing God. Sabi po dito sa Genesis chapter 17, verse 5 to 7, no longer you will be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations, and I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and God of your descendants after you. Ang pinakamataas po na blessing na nakuha ni Abraham ay hindi yung silver, hindi yung gold, hindi yung livestock, kundi relation and promise. Sabi, promise ni Lord kay Abraham, I will make you a father of many nations, and I will make you very fruitful. Pero bago pinagpala ni Lord sa Abraham ng mga material things and prosperity in life, tinuruan muna ni Lord sa Abraham to trust, to obey, and to surrender po kay Lord. And God is also teaching us to trust, to obey, and to surrender po to God. And kasi tayo, alam niyo ba na araw-araw may mga blessings tayo natatanggap kay Lord eh. Paggising sa umaga, that is also a blessing. A safe place to live with, our home, our clothes to wear, our family, our loved ones, God's protection, that's a blessing. And yan yung mga normal blessing na nare-receive natin kay Lord every day. But if you want to prosper in life, giving to others and giving to God. Pero do not misunderstand that giving is a formula to become rich. It is not a formula. We do not give to people just because we want to receive more. We give because we want to show God's love and become a channel of His blessing. And yun nga, everyday, marami tayong natatanggap kay Lord. Blessing. Ganun po kabuti si Lord na kahit wala tayong ginagawa sa buhay natin, kahit nakaupo lang tayo dito, marami na tayong nare-receive kay Lord. Pero mas masarap kung nag-uumapaw at umaagos ang pagpapala ni Lord sa buhay po natin. At mas masarap na we can be a channel of His blessing. At ito po yung mga Abraham's prosperity. It includes wealth, large household, protection and victory, a covenant relationship with God, Isaac, the promised son, countless descendants, a great name and lasting legacy, and becoming a blessing to the nations. And that is what giving and obedience can do to us. You are part of the line of Abraham, and prosperity of God flows through the lives of those who are willing to obey, who are willing to walk in faith, and a life that is surrendered to God. And you are part of the family of Abraham through faith. And just like Abraham, God desires to prosper you. Not only so you can receive His blessing, but so you can become a channel of His blessing. Kaya bago po natin tanungin or hingin kay Lord yung more, tanungin muna natin yung sarili natin na, kay God, trust me with more. Dahil ang Diyos ay hindi lang naghahanap ng taong pagpapalahin niya, kundi si Lord ay naghahanap ng pagkakatiwalaan niya maging channel of His blessing. Glory to God po. Tayo po ang nanalangin. Palakpakan po natin si Lord. Our Father, in the mighty name of Jesus, and with the working power of the Holy Spirit, Lord God, Lord, we thank you, Panginoon, Lord God, for opening our eyes, for opening our hearts, Panginoon, Lord God, that giving, Panginoon, Lord God, ay mahalaga, Panginoon, Lord God, specifically, Panginoon, Lord God, for giving back to you,
my King, Panginoon Lord God. We thank you, Panginoon Lord God, for teaching, Lord God, our hearts, Lord God, to have a right motive of heart in giving, Panginoon Lord God. Thank you, Panginoon Lord God, for the eye-opening, Panginoon Lord God, and for your promise, Panginoon Lord God, to prosper us and not to harm us, Panginoon Lord God. Lord God, that promise, Panginoon Lord God, ito kiniklaim namin, Panginoon Lord God, sa buhay namin, Panginoon Lord God, na kami ay magpa-prosper, Panginoon Lord God, higit pa sa inaasahan namin, higit pa sa inaakala namin, Panginoon Lord God. Because, Panginoon Lord God, you are the God of miracles, Panginoon Lord God. You are the source of everything, Panginoon Lord God. Kaya, Panginoon Lord God, maraming salamat, Panginoon Lord God, for your promise, Panginoon Lord God, and for the love, for the mercy, Panginoon Lord God, for the blessings, Panginoon Lord God, na mga nare-receive namin araw-araw na hindi namin napapasalamat sa iyo, Panginoon Lord God. Thank you, Panginoon Lord God. We thank you, Lord God, for everything, Panginoon Lord God. Kahit kami, Panginoon Lord God, ay nagkukulang, Lord God. Never kayong nagkulang sa buhay namin, Lord God. Bagkus, Panginoon Lord God, mas lalo niyo pa kami binibigyan ng pagpapala kahit hindi namin hinihingi, Panginoon Lord God. Your blessings flows in us, Panginoon Lord God. Kaya maraming salamat, Panginoon Lord God. And Panginoon Lord God, ang bawat isa, Panginoon Lord God, dito, Panginoon Lord God, ay uuwi, Panginoon Lord God. Uuwi, Panginoon Lord God, ng may saya, ng may galak sa puso, Panginoon Lord God, at nag-aabang, Panginoon Lord God, ng prosperity in life, Panginoon Lord God. But before that, Lord God, prepare our hearts, Panginoon Lord God. Prepare our minds, Panginoon Lord God. Prepare our character, Panginoon Lord God. So that, Lord God, bago dumating yung prosperity, bago dumating yung mga answered prayer, Lord God, na aming pinagpipray sa inyo, Panginoon Lord God, we are already moved, Panginoon Lord God, and it will not gonna break us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba. Our prayer is